Chu, sinasabong kina Maris Racal, Marian Rivera at iba pa. May hate campaign na naman ba? Oo nga. Bakit ba? Sino yung picture na yun? Ayun, Kim Chu pa din. Oo nga, bakit laging may comparison? Pag halimbawa katulad ngayon, halimbawa nanalo si Marian nung sa Eddies, di ba? The following meron ng parang meron agad comparison. Tapos and then ngayon, gumagawa na eksena si Maris Racal dahil nga, uy, kahit pa paano, bongga yung movie niya. Kumikita. Nagka-ground. Ito. Ayun. Saan ba nagka-ground? Wait lang ha. Sige, dire-diretso ka lang Hindi, para naka-ano ba tayo? Naka-off? O dire-diretso lang? Ayun nga, medyo may malakas ang ground ni Ray Pumalo ngayon. Para may nangyari sa kanya kagabi na hindi maintindihan. Mukhang nahawaan siya. Fertile po ngayon si Dorndorn kay kanyang mga electrolytes. Oo nga, umiiwas niya ako sa mga lalaki. Kaya nung hinawakan ako ng bisita kanina, nakiliti ako. Tapos gusto mo talaga maglabas ka agad ng one hook. Charot! Walang gano'n. Pero going back, bakit ganun? And then, yun nga, gumagawa na eksena si Maris ngayon dahil nga, kahit pa paano maraming nanonood ng Sunshine niya. And of course, di ba, kumbaga, maingay na maingay siya ngayon. So, another na naman yun, kino-compare na naman kay Kim. Lagi na lang may competition dapat. Alam mo, marami talaga ng gugulo, Meron talaga ng gugulo talaga sa Kim Pao. Wala naman tayo may tuturong kung sino ang sinusuportahan itong mga nang iinis, nang yayamot, hindi ba? Kasi pwede naman kahit sino tapos i-claim na fan sila ng ganito, pero ako hindi ako niniwala kasi yung iba kasi mga fan na talagang solid, alam mo yung malawak ang pangunawa ng mga yan hindi mga away yan unless na sila ay inaaway. Kung mga away man sila, ibig sabihin, nag-ano lang yon, nagpapaliwanag, dumidepensa lang. Pero hindi talaga yung tumatalak, yung nang-down ng ibang artista. Yun nga dito, parang, bakit ba? Ano ba meron kay Kim Chu? Oo, lagi siyang parang pinanglalaban, pinagsasabog. Kahit doon sa mga nagpapakilalang fan ni Janine Gutierrez, ayaw nilang tumigil na sinasabi na ito nga daw si Janine ay mas magaganda mga project sa kapamilya at mas mahal siya ng mga director ng mga bosses kasi yung binibigay sa kanyang mga role challenging, hindi daw katulad ni Kim. Yung bambasihan. Kaya nga sabi nga ni Direk Jojo Sagi na tinagpa, sabi niya ganun, wag niyo na akong itag. Kumbaga, wag na kayong mag-away-away. Huwag kayo maging toxic. Yung parang nag-referee. Yes. Ako nga, actually, ang tagal-tagal niya, speaking of Janine, ang tagal-tagal ng issue niya. Talagang sila yung mula nung kay Paolo, di ba? Yun. Kaya nga ayoko sanang dating patulan yan kasi parang the more na pinag-uusapan natin, katulad yan, pinag-uusapan natin yan, buhay na naman yan sa ex, talagang pag-uusapan na naman, sabihin na, yung kampo naman ni Janine ng ganito, di ba, may ina-accuse pa nga dati na kesyo, nagbabayad pa para siraan si Kim. Ako hindi ako naniniwala nga abot sa ganon, talagang siguro yung mga toxic fans lang ang nakakaisip ng ganyan. Pero ang tanong ko nga, bakit laging si Kim ang napipili na single out? Like, for example nga, yung Maris and Marian. So, anong meron si Kim? Sa tingin mo ba, magandang kumbaga advantage ba yun sa career ni Kim na laging siya naiisip? Ako po, as long as na hindi naapektuhan si Kim at merong mga solid na dumidepensa at hindi nakikipagtalakan, maganda to sa career niya. Okay yun sa career niya, steady lang. Kasi wala naman dapat na ika-react si Kim Katulad niya, nung naigas ko nga yung si Manuel Genave, na isa sa mga... Gusto ba siyang artista? Artista siya. Tapos, siya ang nag-decorate ng bahay. Saang bahay? Noon I mean, pa dito daw. sa Quezon City na? Oo, nung hindi pa yung nakakalipat pa si Kim sa Ayala Heights ba yan or something. Binabanggit mo talaga address. Parang ganun yata. Sa Quezon Ah. City. Yung unang-unang bahay niya, siya ang nag-decorate. Sabi niyang ganon. Mula pa raw noon hanggang ngayon, napakabait na ni Kim. Kumbaga, napaka-humble, napaka-approachable. Hindi sila nagkaroon ng problema, napakamagalang. So, ngayon pa na ang laki na ng napatunayan ni Kim sa kanyang career, sa kanyang buhay, parang meron pa ba siyang dapat ika-insecure? Meron pa ba siyang dapat ikatalak or something, ikagalit? Basta nga siya, nagbibigay lang ng good vibes. Ngayon, yung parang hinahamon, hindi lang si Kim ang hinahamon na mag-react at maging nega, kundi pati yung mga fans. Ito naman mga fans na iba na hindi naman talaga mga solid or nakikiano lang. I mean, mga fan din tong mga to. Kaya iba rin kasi yung pagiging palaban nila
yun ang nagiging rason para maging negative si Kim. Okay lang naman po na dumipensa kayo, pero sana wag na kayong makipagtalakan, wag na kayong makipag-awing, wag na kayong makipagbidahan pa. Kasi magre-reflect yun sa, hindi lang naman kay Kim, kundi sa buong Kim Paulandia. Pero syempre, hindi rin makontrol yun, katulad ng sinabi mo. Hindi sila, yung iba kasi parang hindi naman member ng fandom. Oo nga. Parang Yun na wala nga sila yun. sa grupo, wala sila sa organization. So, kaya nga doon ako naniniwala, yung mga, kung sino pa yung mga hindi member, yung nagsisimula ng gulo, sila pa yung nambubuisit doon sa mga totoong fandom. Like, diba, nung kailan lang, di ba, ang daming nadidisillusion. Kasi nga parang, bakit itong mga, parang, tutulad pinag-usapan natin kahapon, yung mga leader, sila pa ang nang di-discourage sa mga bagong fans na gustong pumasok, yung gustong maging ganito. So, nababasa ko nga parang, ano ba yan? Parang mas gusto ko na nga lang manahimik kaysa mag-participate pa sa mga ganyan. Buti na lang, may mga matitino talagang member ng fandom or yung mga totoong nagmamahal kay Kim Chiu and Paolo Abilino na wini-welcome sila at sinasabing, huwag kang ma-disappoint, huwag kang ma-discourage. Masaya kami dito sa fandom, sa Kim Pao. Bago po ang lahat, ako munti ko na makalimutan. Maraming salamat po, Miss Edita Mercado, para sa iyong pa-t-shirt, Ay, maganda. pa-sweatshirt. Oo nga. Galing yata to sa US, kasi nagpunta siya ng US. So Maganda bigyan niya to. siya. Oo. Oo. Thank you so very Parang much. gusto ngang hingiin nung teletech mukhang... Hindi, meron siya kasing sinuot na Mickey Mouse doon sa Polaris. Isa to kasing ballroomer na palagi nagpupunta ng Polaris. Tapos sabi ko, ang ganda niya. Naka-Mickey Mouse siya na ganyan. Oo, sabi ko, ang ganda niya. Hubarin mo na yan, ha, pagkatapos. Sabi ko, wala akong isusuot. Magpalit tayo ng damit, gano'n. Pero sabi niya, bibigyan lang kita, meron pa ako ng isa. Mas bagay sa yung Binigay. Hello Key. Ano, Kip? Kitty. Hello, Kip! Oo, Hello, Kip. Oo, yun ang bagay sa'yo. Thank you very much, Miss Edita Mercado. I'll see you on Wednesday or Friday. Yun ang kanyang araw, gabi. Yung kanya ng gabi para pumunta sa Polaris at magsayaw. Ayun, going back to Kim. Pero last Sunday, di ba, nakita naman natin, paayuda na naman, pa-jogging effect na naman. Yes. So, yun talaga yung yung miss na mga fans kay Paolo. Kasi si Paolo naman parang nanahimik for a while, a few days, weeks na di ba? Hindi siya nakikita ng mga fans. At buti na lang, nakita rin na nagpo-post siya tungkol sa mga ML. And yung parang fan run na pangungunahan nilang dalawa. So parang nung 28 ang start na ng registration. Ay ito mukhang magiging tungkol to sa endorsement nila. Di ba may pa-fan run? Bet mo bang tumakbo? Hindi, basta ako natutuwa lang ako. Hindi natutuwa lang ako for Kim at saka kay Paolo na hanggang ngayon, as in talagang matatag talaga yung kanilang samahan. Matibay talaga. Gumagawa talaga sila ng paraan para mag-bonding hindi lang sa loob ng kanilang tandem, hindi lang sa harap ng camera, kundi sa likod ng camera. Yes. Ang ganda, ang ganda. Natutuwa ako dito sa dalawang to. Kaya nga, hindi nagkamali. Hindi ko naman sinasabing mali yung ibang mga fans na sa sinusuporte ng mga love team. Yung Kim Pao fan, specifically, hindi sila nagkamali na sinuportahang love team. Kasi siksik-liglig talaga ang pagpapaayuda nitong dalawang ito at hindi na binibigo yung kanilang mga fans na makasilip man lang ng kung ano man ang ganap nila. Kaya ngayon nga, yun nga sinasabi ko kapag ka nag-press con, sana itanong kung ano ba ang di ba? Ano yung tanong ko dati? Kung ano yung mga nami-miss ni Kim at ni Paolo sa isa't isa na hindi sila magkasama. Ano yung hinahanap nila? Yung mga ganon. Well, mukhang malapit na rin naman kasi nagpo-promo na rin talaga ang The Alibi. At saka pinapakita na ni Kim yung kanyang buhok, di ba? Oo. Hindi na siya nag-extension, paunti-unti na. Nadidistract ako sa nakikita ko kasi. Grabe si Don Lagi na kung sino yun. Oo nga. Ang usapin tungkol sa paghahambing ng kagandahan ni Marian Rivera at Kim Chiu ay muling naging mainit na paksa sa social media. May ilang netizens na nagsabing mas mukhang bata si Marian kaysa kay Kim, habang may mga taga-suporta naman ni Kim na hindi pumayag sa ganitong opinyon. Ayon sa isang netizen, mukha pang matanda si Kim kay Marian na siyang naging mitsa ng diskusyon online. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ng mga fans si Kim Chiu, binibigyang diin ang kanyang kabaitan at positibong personalidad. May nagsabi pa na Kim Chiu is the only one beauty inside and out
at tinawag si Marian na very plastic. Mayroon ding nagsabi na Marian looked tita and Kim looked like high school. Go to eye doctor. Ipinunto rin ng ilan na hindi dapat ikumpara ang dalawa dahil magkaiba ang kanilang ganda. Si Marian ay may natural na mestiza beauty, habang si Kim ay may Chinese features. Ang ganitong mga diskusyon ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw ng mga tao pagdating sa kagandahan. Tulad ng kasabihang, beauty is in the eye of the beholder, ang kagandahan ay subjective at nakadepende sa panlasa ng bawat isa. Sa halip na magkumpara, mas mainam na pahalagahan ang natatanging ganda at talento ng bawat isa. Mukhang mas naging mainit ang issue ng paghahambing ni na Marian Rivera at Kim Chiu, at nag-ugat ito sa subjective na opinyon ng kagandahan. Ang netizen remarks na mukha pang matanda si Kim kay Marian ay nagpasimula ng mas malawak na usaping may kasamang depensa at hindi pagpayag ng kapwa supporters. Narito ang ilang obserbasyon batay sa mga ulat. 1. Subjectivity ng kagandahan. Ayon sa mga comments sa social media, dapat hindi ikumpara ang dalawang artista dahil magkaiba ang kanilang uri ng kagandahan. Si Marian ay tinatawag na natural mestiza beauty, habang si Kim naman ay may Chinese o Chinita features. 2. Pagdepen ng fans at kapwa artista. Hindi lang taga-Chiu ang lumaban, si Heart Evangelista ay nagpahayag din ng suporta kay Marian na nagsabing Marian is a woman of her own. Bilang tugon sa isang netizen na kinumpara siya sa ibang artista, may mga netizens sa Reddit threads ang nagpuna na. Halimbawa si Kim Chiu ay mukhang pinagdaanan na ng cosmetic procedures. Isa'y nagsabi, open quote, Kim Chiu without or less makeup, mukhang bata pa kung may makeup na tumutulis na yung chin. Sa isa naman, may opinyon na jakang malaki yung pinagbago ang mukha ni Kim. Kahit na may ilang nagsasabing walang masama sa enhancements kung hindi sobra-sobra, respeto at kindness. Si Kim Chiu ay nagmungkahi na mag-fact check muna bago maghusga o manira ng reputasyon dahil malaki ang pinsalang dulot ng fake news. Si Marie Rivera naman ay naging biktima rin ng manipulated quotes at nagulat na ginagamit kanyang rawan at pangalan sa faking posts, kaya nanawagan siyang tigilan na ito. Iba-iba ang kagandahan. Hindi pare-pareho ang pamantayan. Lumalabas na handa ang fans at artistang depensahan ang kanilang idolo kahit paano. May ilan na nakapuna sa pagbabago ng mukha, pero karamihan ay naging positibo rin. Mahalaga ang pagiging maingat sa sinagamit laban sa iba, lalo sa social media. Sa huli, mas mainam na pahalagahan ang pagiging unique ng bawat artista. Si Marian sa natural, mestizang elegansya. Si Kim sa chinita charm at inner beauty. Ang paghahambing ay madalas hindi produktibo, lalo't subjective ang kagandahan. Tinatawag tayo nito maging mas mapagmalasakit, hindi nang husga, para sa mas mababang pag-uusap, hindi marahas, at may respeto.